ikaw pa, racing ka pa, kabit ka pa ng mga wing doon sa likod ng sasakyan. May additional downforce ka pa, so bibigan lalo yung sasakyan. So you need additional fuel na naman. Titigay mo lalo yung accelerator mo para, hello. Hello, testing. So, hello guys. Ito ang ating second episode na Sabi ni Pops. So, actually hindi ako masyado consistent sa pag-update na tong series na to. Pero, FYI, itong second episode natin. So, ano bang topic natin? Yan. Naisip lang namin very timely itong episode na to. Kasi this is what is happening right now dito sa Pilipinas. Sa bansa natin, yun nga, kaya nga sabi ni Pops, kasi parang may mga stuff dito na, kumbaga, combination from lahat ng experiences, lahat ng mga nababasa namin online, lahat ng mga nakakausap namin. So, I don't know, baka makatulong sa inyo, makatulong sa lahat. At least, mabigyan lang ng additional information. Kasi right now, right information is what we need to make a proper decision later on. So, without further ado, yung topic is Maximizing ba your every drop of your expensive gas or your expensive na fuel for your car. expensive petroleum. So, yun, insert meme. Expensive petroleum! Honestly, hindi naman natin nakikita na mag-improve to anytime soon. So, 2 weeks, even 2 weeks, parang malabo eh. Wala eh. Parang, I guess months pa to. Tapos the war isn't gonna finish anytime soon. Parang, matagal pa to. And then even if matapos na to, magkaroon na ng supply, yung ano nito eh, yung damage nito, it will take a while bago siya makarecover talaga yun. Parang matagal daw. Yeah. Maayos na. Kahit mag-open daw, di agad. It will take a while. Kasi halimbawa, yung prices na ginamit for shipping for various stuff na ginamit na kailangan, raw materials, ganyan, it will take a while. Kasi syempre, mahal mo sa na procure, mahal mo siya napadala dito. So syempre, tataas rin yung presyo ng lahat. And eventually, it might lead to food, coal, na kailangan natin. Most of the Philippines, coal lang ginagamit natin for energy. So, lahat talaga tataas. So, yun yung downside nito. So, again, very specific how to maximize yung expensive petroleum natin. First things first, of course, saan ba natin niloload yung ating expensive petroleum sa ating cars? So, we'll talk about proper car maintenance na makaka-impact sa fuel consumption. So, ano bang una mong tip na naisip or practice na? Actually, yung number one talaga na naisip ko, actually matagal ko na tong matagal na namin itong sinasabi, and then matagal ko na rin itong na-experience, actually yung proper tire pressure ng sasakyan. So, ano ba yung nagagawa nito? So basically, sa tire pressure kasi, meron yung specific na binibigay ng owner's manual ng sasakyan mo. Sometimes it's written dun sa driver's side, sa door, nakalagay dun. So, halimbawa, for this certain vehicle, for this certain spec ng tires, size ng mag, spec ng tires, sasabihin niya doon, let's say 31 PSI or 2.5 bar, depende anong measurement niya. Actually, it matters. Kasi, basically ito lang isipin nyo. Right now, anything that adds drag sa sasakyan mo will add fuel. Kasi mas kakailangan mo umapak ng mas madiin pa dun sa gas mo to make it move forward, di ba? Especially during full stop traffic or stop and go traffic. So, that way, kung malambot yung mags mo, yung gulong mo pala rather, is you need additional apak para lang umabante siya. Kasi malambot eh. Parang it's too much of a drag. So, yun din naman, pag highway driving ka, tas masyado siyang malambot, city driving ka lang naman, di ka naman kumakarera, di mo naman kailangan i-drop down to 20 para kakarera. Sa drag racing, ganun, di ba? Yeah, or yung mga nagtatrack, di ba? City driving, kailangan mo actually, it's either you follow kung ano yung sasabihin sa'yo ng owner's manual or yung nakalagay doon, manufacturer na yung nag-recommendan na So, or you go a little bit higher than that. Ako, I would go a little bit higher. Number one, kasi, mas matigas yung tires mo, mas tagbog, pero you will have less energy. Saan ko natutunan to? Actually, mini 4-wheel drive. Doon pa lang, medyo, Dapat may dala tayong demo car. Yeah, mini 4-wheel drive. Correct me if I'm wrong, nandun yung size ng tires, mas malaki, mas maliit. You need less energy to run this one, ganyan. And also, nagmamatter din yung material na gamit. So, either soft or hard. But anyway,
basically, you need the least amount of drag. So kung matigas yung tires mo, or at least on the right tire pressure inflation, konting apak mo lang ng gas, abante na yan. Unlike pag sobrang lambot niya, let's say flat yung isang gulong, try mo, di ba? Sobrang diin ng apak mo just to make it move forward. So, basic, pero actually, ito yung parating nakakalimutan ng mga tao. Free lang siya. I mean, kung magtitip ka ng gas boy, yun na yung bayad mo eh. Pero pwede mo naman gawin yan. Free lang siya lahat. If you want to invest a little bit further, then you can get yung mga tire pressure monitor sensors na same na kinabit namin sa Corolla or yung mga external packs para at least monitor mo. Papansin mo rin naman talaga yan eh. Like for example, pag isang gulong mo lumambot on the right, makikita mo yung car mo parang it will automatically drift to the right eh. Kasi parang malambot. It's adding too much drag. So yun yung ayaw mo. So, yeah. From my experience, akala ko minsan may problema ako sa alignment eh. Pero yun pala, malambot lang pala yung isa sa mga gulong ko. So, yun, parang kinokorek ko lagi sa highway. Tapos after maghangin, okay na pala. So, I mean, less effort din for you and fuel savings din. Apakalang apak ng gas just to make it forward. Additional drag, not good. Given na nasa Pilipinas tayo, another important element dito sa buong fuel saving strategy natin. So, yun pa, ang init ngayon, sobrang ang lala. So, I guess yung aircon. We use it every day sa driving natin. Minsan, taken for granted na rin eh. Ikaw, kailan ka ba huli nag-drive na walang aircon, di ba? Tagaytay or gabi, feel mo lang, di ba? Nung nasira yung aircon ko. Yun yung huling pagda-drive na walang aircon. Yun, usually, everyday talaga natin ginagamit siya. So, I think it's dapat medyo attentive lang tayo sa kanyang maintenance and how we use it. Alam ko lang, aircon, pinapatayan pag racing eh. Kasi plus 5 HP daw yun. Actually, yes, tama. Aircon basically, ano siya, nanakaw siya ng power dun sa engine mo. Okay? Kasi you need to run that compressor eh. Kahit electronic yan, kahit yung old school na meron kang, it's driven by a belt that is driven by the engine ng sasakyan mo. Aircon basically, ano na siya eh, kumbaga necessity na talaga siya ngayon. Especially ngayon magsa-summer talaga. If you don't use it, nakatipid ka nga sa gasolina na ano ka na high blood ka. Init na ulo. Ito ng ulo mo. Basically, what we're trying to tell you here is basic maintenance din ng aircon. Actually, make sure na malinis siya. Make sure na servicean siya parate. The freon is good. Good level. Let's say, luma na yung aircon mo. Tapos, madumi na siya. Yung condenser, yung evaporator, madumi na. So, parang almost di na siya lumalamig. So, syempre, pipilitin mo. Naku, ang init. Pilitin mo. So, baka number 4 ka na. Yung temperature mo nakasagad na doon sa blue or yung sa 16 degrees. So, parang you're trying to push this aircon system para lumamig. Pinupush mo siya para lumamig. Tapos, parang hindi na niya kaya. Mainit na siya. So, you're spending too much energy just to make it cold. Wherein, inversely, kung malinis siya, or kasi bagong vehicle, di ba, number 1 mo lang, lagyan mo ng konti, kahit hindi nga 16, kahit nasa 22, 26, lakas na nung hangin. Less power pa. Less power. So, yun yung hinahanap mo. So, you're spending, napapalamig mo yung cabin mo, napapalamig mo yung sasakyan mo, using the least amount of power. And when you do that, syempre, you're also reducing the parasitic drag doon sa engine mo. So, again, less drag, less RPM, less gasoline na kailangan mo. Basically, yeah, that's it. Saka naalala ko lang bigla yung mga Grab na sakay na ba kayo dun sa mga Grab na mahina yung aircon? Tapos nag-compensate sila dun sa dalawang fan. So isa pa yun eh, maliban yung aircon, nagsasak na siya ng useless na power na hindi mo lumalamig. Nag-plug pa sila ng mga 3 USB dun para sa fan. So, might as well, fix na yun na yung main source itself. Tapos, ito rin pala, trivia by the way, yung baka sa bahay niyo. Running your aircon at 22 degrees or lower versus running your aircon at 26 degrees plus a fan is actually Narinig ko rin yan. stupid siya. Actually, I've seen tests online na ginawa nila yun. Grabe yung power na kailangan ng aircon to drive yung 22 degrees or lower na temperature. Wherein pag naka 26 siya, 25, tapos may fan ka na siya na yung nagbabato ng hangin, mas tipid talaga. May cool yung... Yeah, enough na to cool. Mas mabilis pa siya i-cool. Tapos, pro tip siguro, ano? Aside from that, kung nasa sasakyan ka na lang din,
Siyempre, mag-add ka na ng tint mo na maayos na gumagana talaga. So yun, insert recommended tint. Up to you, do your research. Oh, kanya-kanya yan. Siyempre, yung mga made in Singapore, made in Europe. Thailand. Oh, iba-iba rin yan, mga ano yan, mga ceramic. Nano-ceramic. Nandun na tayo sa technology na yun, nano-ceramic. Yung mga JDM dyan. Hindi, kung ayaw nyo ng tint, hindi tint nyo lang yung rear at saka yung back. Clear. Go clear. Pwede. Tiis gwapo. Tis gwapo. Pero they work. Yung mga tint kasi, they really work. Eh. Parang mabilis na talaga napapalamig yung cabin ng sasakyan mo pag effective siya. Kahit mainit. Okay, so yung fourth point namin is actually choosing your route. Okay? Ako, lagi ko na yung situation ko. I live in Santa Mesa, Manila. Tapos ang work ko sa Terminal 3, airport. Dito ka pa ngayon, di ba? So, dalawa yung route ko. It's either I go EDSA or I go Skyway. So, syempre, nagbuka ka Skyway, tol, mahal, ganyan. Pero, actually, yun nga yun. You have to do the math. You have to crunch the numbers. You have to check talaga. I tried doing it. Meron akong example dito. Yung isang route is via Skyway. With Skyway, sobrang bilis lang. Kaya ko, let's say, my house to the airport, mga 40 to 45 minutes. Tapos, high-speed drive yun. So, basically, I consume less fuel. Yun nga lang, no-off siya dahil doon sa toll na nadadagdagan ako ng babayaran na parang 105 plus 35. So, yun, nadadagdagan ako one way. Tapos, syempre, uwi pa ako, ganun ulit. Okay. However, if I take EDSA, actually, shorter route talaga siya, to be honest. But the problem is yung traffic. So, traffic siya, unpredictable yung roads, hindi ko ma-predict yung magiging arrival time ko sa pupuntahan ko. At the same time, like right now, randomly, bigla na nagsasara yung mga kalsada lane sa EDSA, so nagkakos bigla ng traffic, even at 3 a.m. in the morning, biglang randomly. Tapos randomly, may makikita ka rin ng mga buses na dumadaan kung saan-saan na hindi sinusunod yung ganyan. So medyo delikado, quote-unquote. They're trucks now, riding in EDSA, and then recently, may mga jeeps na rin. They're running in EDSA right now. EDSA is undergoing rehabilitation, so medyo unpredictable. However, going there to EDSA, uphill yung dinadaanan ko pa kahit ng show. So, dahil uphill siya, I spend parang more fuel, actually. More fuel. So, between Skyway, Route A ko, magsa-Skyway ako, mas mabilis, less fuel, na-offset siya ng toll versus naman dun sa mag-EDSA ako, shorter siya technically but unpredictable yung time. 1 hour and possibly 20 minutes just to get to the office pag traffic. Kadalasan din doon just to get to the EDSA sa show, sobrang traffic, so stop and go yung traffic. So medyo, in a sense, medyo stressful din siya. Nandun ka, apak ng gas, preno, apak gas, preno, apak. So actually, you're spending much more fuel right now. So, again, it varies on where you go every day. So, you have to do your math. Ginagawa mo siya every day, like, part siya ng routine mo, diba? Part siya ng routine mo. So, the more, dapat alam mo yung most efficient. Oo, Ano ba? so you do the math Wait. actually. I-compute mo siya. You can consult various apps like ChatGPT. Hanapin mo yung ano, ang ano dito is hanapin mo yung kilometer per liter mo eh. There's lots of tips online how to get that. Ako, alam ko na eh, yung E46 na ginagamit ko. It's around 7. Yun na yung safest. Mix na yun, highway and city driving. So, nandun ako, nasa 7 kilometers per liter. So, yun yung baseline ko. If I go into traffic, stop and go, bumababa yan ng 3 to 4, ganyan. Pag pure highway 6 cylinder kasi yung kotse niya. Hindi naman. 6 cylinder. Pero pag pure highway driving talaga, like, NLEX ako, ganyan, all the way, kaya niyan 10, minsan nag-11, ganyan. So, it really varies. So, you have to crunch the numbers. You have to really cross-check it. So, right now, ang concern ko is yung fuel. So, mostly nag-Skyway ako ngayon. Kasi, ang laki na natitipid ko sa fuel eh. Fuel yung sobrang taas ngayon eh. So, right now, nandun ako, Skyway. So, again, it will vary on the time. Yung traffic conditions, of course, because of the time. It will also vary because of yung, anong tawag dito? Yung incline. Yung incline, yun, of course, sa ruta mo rin, baka naman shorter route, pero puro incline pataas naman. So, siyempre, apak kayo na apak. Ano ka, Little Baguio. Little Baguio pa. So, yeah, yun.
So, onwards tayo sa isa pa nating tip na very useful, which is actually medyo sensitive siya eh. Dami matatamaan dito. Iba-iba naman tayo. As you know, nakasakay na rin naman tayo sa mga friends natin. Pansin mo, ay, si ano pala, ang lakas mag-brake, no? Nahihilo ako. Or yung isa parang weird siya mag-shift, no? Parang jerky. Ganun. So, kanya-kanya. Hindi lang siya feel eh. Like, hindi lang siya comfort. May impact talaga siya dun sa how your engine runs, how your car consumes yung gas natin. So, ano bang best way to drive ba? No? Ma-hurt tayo dito. Magkakagulo dito. Marami masasaktan dito. But we're just gonna lay it down. Doon muna tayo sa aggressive versus calm. So, yung mga friends tayo na mabigat talaga yung paa, di ba? Like, you see na kahit nakawigo yan, di ba? Pag green light, wow, ganun talaga, di ba? So, you have to understand na meron namang, hindi naman siya, when we drive, hindi naman siya parang start-finish line, di ba? Lagi may stoplight, may tatawid. So, ang important is efficient yung pag-burn ng fuel na yun, na hindi siya nasasayang when you brake na agad-agad. For example, alam ko may stoplight sa next one. Tapos nasa current stoplight ako. Hindi ko ito todo na mag-drive ako hanggang 5th gear, hanggang sobrang bilis. Maabuti na akong 80 para lang umabot doon. Tapos brake, di ba? Heavy braking. Heavy braking, di ba? Parang, naunahan mo lahat. Pati mga motor, naunahan mo. So, stop rin kayo doon. Nakita-kita rin sa'yo. Kita rin kayo doon. Siguro just put it this way na lang. This is all about conserving energy, okay? Yung gasolina mo, ano yan, chemical energy yan, di ba? You burn the fuel, magiging kinetic energy siya, it makes the engine run. So, tatakbo yung makina mo. So, parang, mag-burn ka ng fuel just to make it run this hard. Tapos, pagdating mo dun sa stop sign, na alam mo nang magsa-stop rin siya, heavy braking ka na naman. So, parang yung energy na binild mo, pinatay mo rin. So, parang walang sense, di ba? Mapa ka ng matigas, preno ka rin ng matigas, it doesn't make any sense. So, ano yung best way to actually conserve yung energy? Smooth acceleration. In fact, kahit lagyan mo na nga lang yung kasi naka-automatic, lagyan mo lang yan sa drive eh. Under naman yung dahan-dahan eh. Diba? Konti-konti. Pero syempre, guide mo na lang din ng konti. So, dahan-dahan siya, tapos anticipate mo. Kasi alam mo naman, titigil na yan. Mag-yellow na yan or something. So, aapa ka pa ba ng gas? Hindi na. Bitawan mo na yan. Kasi alam mo na titigil ka rin naman dun eh. So, you use the minute amount of fuel to drive your vehicle forward. So, alam mo, magsa-stop ka rin. So, glide mo na lang siya. So, glide mo lang siya. Titigil ka rin naman eh. So, basically, kailangan mo rin na anticipation. Kailangan mo rin intindihin yung situation around you. So, that's stop-and-go traffic. So, what about highway driving? Ito talaga napapansin ko ngayon. Sobra. Kasi parati ako nagsa-skyway, di ba? So, napapansin ko talaga. Dahil mahal yung fuel, I noticed there's more vehicles driving slower than normal. Sorry. I kid you na. Ang dami nagda-drive. They're driving 40 when the minimum is actually 60. Kasi inisip nila, syempre, you drive slower, mas tipid ka sa fuel. Mas konti yung nasusunog na gas. Kasi konti lang yung apak ng RPM, ganyan-ganyan, di ba? Well, it does make sense. Pero when you're driving 40, isipin mo rin naman yung time na it takes you to get to your point A to point B. So, dumodoble siya. So, nakapagtipid ka nga dito, pero dahil dumoble naman yung oras mo, hindi wala rin. Number 2, nang-hassle ka pa ng tao sa likod mo kasi 60 ang minimum mo. Ayun, tapos ikaw pa mayabang ka. Tapos ito pa, there's a couple of studies actually. You can go 60, you can go 80, you can go 100. Yung 60 na nandito sa atin sa Philippines, bakit ito yung driving limit sa ibang roads natin? It's because it's actually siya yung minimum. Tipid siya kung tipid, oo. Although alanganin nga siya, anong gear mo siya ilalagay pag yung driving manual, di ba? Parang alanganin eh. The next step is 80. 80 is actually the optimum. Okay? Yung 80 na to is actually the optimum. You can drive anywhere. Sakto na yan, yung time versus yung fuel burn mo na konting apak lang. Yung 100 kasi, actually, you spend the least amount of time. Pero, to drive your car to 100, ang dami mo na ring forces na kinakalaban eh. Forces meaning drag. So, when you drive fast, there's additional drag dun sa sasakyan mo. Ikaw pa,
racing ka pa, kabit ka pa ng mga windows sa likod ng sasakyan. May additional downforce ka pa, so buwibigan na lali yung sasakyan. So you need additional fuel na naman. Titigay mo lali yung accelerator mo para to drive it to 100. So actually, 80 is actually the optimum. Alam mo, come to think of it, sa driving yung Civic na D16, parang napansin ko pag past 80 ka na, to 100, parang mas madali siya mag-coast eh. Parang pansin ko pwede ko na i-ganon-ganon yung gas eh. Pero yung build up from 60 to 80, parang kailangan laging Pero once past 80, hindi ko alam ano yun eh. Dahil ba sa gearing or... Yung momentum mo na yun. Momentum na yan. Momentum na yun. Parang chill na siya eh, once 80. Although mas maingay kasi short gear. Tapos yun, riding glide mo na lang siya. So imagine mo, na-reach mo na yung speed na yun, 100. Tayo mo siya, didecay yan, dahan-dahan. Pero, for that to decay, it will take a while. Libre yun, libre energy na yun na spend mo. Nagamit mo na siya eh. So, again, smooth acceleration, 100, glide mo na lang siya. So, kung ni-expect mo, mag-exit ka na or titigil lang somewhere later on, bitaw. Assist mo na lang siya, bitaw mo na yung gas. Preno na lang yung i-glide mo ng konti, just to maintain yung proper distance, 3 seconds per car. Dali lang yan. Anticipation is key actually. Hindi pwede apa ka lang na apa ka. Next is, consider other means of transportation. Hindi mo lang kailangan mag-drive lagi. Actually, hindi. I know, sadly, nasa Pilipinas tayo, sobrang pangit ang commute dito. Pero, sometimes kaya naman. Pwede ka mag-grab. Madamahal na rin yata si Grab ngayon. Mahal din si Grab eh. Although may mga discount coupon naman na. Ayun. Again, if you plan your trips accordingly, baka hindi mo na kailangan pumunta dito. Baka pwedeng either work from home ka or baka pwedeng ipadala na lang sa'yo, ilalamove na lang sa'yo yung kailangan mong kunin or something. So, baka better, mas efficient, di ba? Mas madali. Correct. Or carpooling, di ba? Kunyari, pare-parehas naman kayo napupuntahan. Group din kayo. So, chip in na lang. Chip in na lang kayo. At least hati-hati kayo sa gasolina kaysa ikaw lang yung gumagastos ng gasolina, di ba? Other countries actually have incentives for that. Na pag nagka-carpool kayo, may sarili kang lane or may lesser taxes or something. Sa usually additional lane eh. Sa US yata puro ganun. So may incentive para magsabay-sabay kayo. So there's less cars on the road and lesser cars, lesser fuel burn for the country. So, I think we've come dito na sa end ng ating episode. So, I think, first point, this whole situation, it's gonna be temporary. So, I'm sure mga history buffs dyan, narinig niya na yung fuel crisis of the 70s. I don't know kung anong year yun. Sa 2000s. Mga balik-balik na. Hindi naman siya bago. Like, nandun yung inflation, pero like yung fuel crisis na wala. So, this is something na temporary lang. Rational thinking lang. Oh, don't panic. Tapos dun to. Informative naman tong talkies na dito. Yeah. Bago namin studio. Dito to eh, sa Terminal 3. If you find this video useful, click like and subscribe. And marami kaming iba-ibang videos guys. So, hindi lang naman puro mga ganitong format. And then if you have other comments, suggestions, or additional experiences na gusto niyong i-add, then just comment. Tulungan tayo dito, actually. Actually, bigyan nyo nga kami topics. Wala kami pag-usapan eh. Pero actually, tulungan tayo dito. Hindi naman para sa amin to. Para din sa atin lahat to. For the whole community. Yeah. So, thank you. See you in the next vlog.